Sa panahong nababagbag, ika'y kumalinga. Tunay na dakila ka, O Diyos mapagpala. Ang iyong biyaya ay di mawawala. Purihin ka, O Diyos, ang hari ng buhay ko. Dakilang pag-ibig mo ang dahilan ng kaligtasan ko. Dakilang pagmamahal mo ang siyang bumago sa buhay ko. Ika'y hari, ngunit ika'y namatay para sa aking mga kasalanan. Tunay dakilang pag-ibig mo ang dahilan ng kaligtasan ko. Dakilang pagmamahal mo ang siyang bumago sa buhay ko. Ika'y hari, ngunit ika'y namatay para sa aking mga kasalanan, O Jesus. Dakilang pag-ibig mo. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilalanang tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Comes through the gate. Oh, the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ngayon na nandito live sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Atin pong pinasasalamatan ng bawat isa sa inyo, mga kapatid, sa inyo pong patuloy na pagiging masugid na tagapagsubaybay sa ating Jesus is Coming Again Ministry. Ako po ang inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. ay makakasama ninyo sa loob ng 1 oras at kalahati. Now, nandito po ngayon ang katanungan na ipinadala sa atin, mga kapatid. Tanong, sabi niya, paano malamang sabat na sa langit, doon walang araw at buwang liliwanag? Kasi ang kanila nga, mga kapatid, na kanilang pinagdiinan, ang sabat, ang basihan ay sunset to sunset. Ay paano mo malaman ng araw ng sabat, samantala wala ng sunset to sunset sa langit? Isang katanungan, mga kapatid, na ako mismo ay magtataka sa mga ganitong klaseng kaisipan na kanila itong pinoproblema. Bakit ko nasabing pinoproblema? Sapagkat paulit-ulit na lang po ang katanungang ito. Atin pong titinan ang katanungan pong ito at atin pong bibigyang linaw. Ang katanungan ko po ay tungkol sa kalagayan sa langit. Revelation 21:23, at ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya, sapagkat liliwanagan ng kalulatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang kordero. Paano natin malamang sabat na? Di ba sunset to sunset ang pagkep ng sabat nyo? Di kaya lito din kayo nito pagdating sa langit?
Yan ang problema, Brother Erwin. Lito ka pagdating sa langit. Ang tama sa langit, walang sabat na pagsamba doon. He. Matindi itong sabat nyo. Alright. Wala tayong magawa sa taong ito, kundi atin na lang pong sundan kung ano po ang meron sa kanyang kaisipan at nahagip at naabot lang, mga kapatid. Mas mabuti pa, Mr. Israel Corpos ng Laguna, nagtanong na lang kayo. At hindi na lang po kayo may pa pa. Okay? Di na bali, kung dyan kayo masaya, nasa sa inyo po yan. Alright, sinabi po ba ng talata, mahal kong kapatid at kaibigan, na pagka hindi na kailangan ang liwanag ng araw, ay wala na lang araw doon? Ayan, isipin nyo yun ha. Ikalawa, ang magliliwanag ay ang kalulatian ng kordero ng Diyos. Ang inyo pong tanong, paano natin malamang sabat na? Saan? Sa langit. Isipin mo, sa langit, poproblemahin mo pa kung sabat na? Samantala, sa langit ay tayo po araw-araw doon sumasamba, lalo na pagdating sa araw ng Sabat na banal. Okay? Well, atin pong sagutin ito, mga kapatid, isa-isa, ang kanya pong katanungan at akin po itong dinivide sa tatlo. Ang sabi niya sa Revelation 21:23, na doon nga po di na kailangan liwanag ng araw. Number 2, paano natin malamang Sabat na? Di ba sunset to sunset ang pagkep ng Sabat ninyo? Gusto ko lang po liwanagin sa inyo, Mr. Corpus, na ang Sabat po ay hindi yan amin. Kailan ba naman kami nagmamayari ng Sabat? Kaganda lang kung ako ang may-ari ng Sabat o kami ang may-ari ng Sabat. No? Hindi po kami, hindi rin kayo, hindi tayong tao ang may-ari ng Sabat. Ang may-ari ng Sabat ay ang Diyos. Kaya huwag mong sabihin, yang Sabat ninyo. Para mo na rin itinakwil ang lordship, kingship, at ownership ng Diyos patungkol sa Sabat. Kung ganyan ang inyo pong kaisipan. Ito pa, sabi mo, di kaya lito din kayo nito pagdating na sa langit? Paano ka malilito pagdating sa langit? Ibig sabihin, ang lahat ng tayo sumasamba na, ikaw litong-lito pa? Kawawa naman ikaw, Mr. Corpus. Ang ganda pa naman ang pangalan mo, Israel. Parang nakapagtanong na ito noon eh. Mr. Corpus, ito po ang masabi ko sa inyo. Hindi kayo malilito. Bakit? Aba, magtanong na lang siguro kayo, malalaman na ninyo eh. Ikalawa, hahayaan naman kaya ng Diyos na malilito ang maliligtas? Ikatlo, wala ka man lang ba mapagtanungan? Very practical yun, ano? Ikatlo, wala bang anghel na pwedeng umakay sa'yo at sabihin, Mr. Corpus, Sabat na ngayon, tayo na sumamba doon. Palagay mo walang gagawa sa'yo niyan? Siguro nga wala, kasi ayaw mo nga naman. Pangatlo, ang tama, sa langit, walang Sabat na pagsamba doon. Paano mo na siguro? Matindi itong Sabat ninyo, Israel Corpus ng Laguna. Alright, Mr. Corpus, pakinggan po nyo ng maigi ha. Nandito na mga kapatid, yung atin pong napakarami pong marami pong mga nag-message dito sa atin, kayo po mga kapatid at mga kaibigan na nanonood po ngayon at akin pong binabasa dito po sa aking cellphone, mag-message po kayo kung ano pong sagot natin dito kay Mr. Corpus. At babasahin ko po ang ilan ditong mga kasagutan sa katanungang ito kung ano man po ang inyo pong suwestyon, ano man po ang liwanag na ibinigay sa inyo ng Panginoon upang ating maibahagi dito sa Kanya. Alright, makinig ka muna, Mr. Corpus, bago po kayo mag-hi-hi-hi. Okay? Natatawa sa inyo si Brother Erwin, no? Okay. Ang may-ari ng Sabat ay ang Diyos, hindi yung Sabat ninyo na tinutukoy sa Seventh-day Adventist. 2:1-3, itong sabi, at nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng kapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Pangilang araw? Pangpito ang Diyos nagpahinga. At binasbasa ng Diyos ang kapitong araw. Kapatid, yan ang sinabi ko sa inyo na hindi kami ang nagmamayari niyan, kundi Diyos mismo ang nagbasbas niyan.
at kanyang ipinangilin. Oy, ang nagbasbas Diyos, ang nagpangilin ay Diyos. Sapagkat siyang ipinagpahingan, ako naman po, pangatlong bagay, ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ang punto di vista dito, mga kapatid, Diyos mismo ang naglalang ng langit at ng lupa. Ang Diyos na rin po ang nagpahinga sa kapitong araw na tinawag nating Sabat. At Diyos na rin po ang siyang nagpala sa araw na ito. At ang Diyos na rin po ang pinakabanal. Saan diyan ang Seventh-day Adventist na siyang may-ari ng Sabat para sabihin niyo Sabat ninyo? Hindi mo ba alam pag sabi ninyong Sabat ninyo ay ang tinatanggihan mo din dyan ay ang ating Panginoon? Hindi ka ba natatakot o nahiya sa bagay niya? Kapatid, ang ating pag-aaral sa salita ng Diyos, hindi po ito para lang ipagtanggol mo ang inyo pong pananampalataya, ang inyong grupo, o anuman. Kundi, ang atin pong pinag-uusapan po dito kung anong katotohanan para ating tahakin. Ang Sabat ay nilagay ng Diyos sa dalawang tapyas na bato. Ang unang tapyas para sa Diyos, ang ikalawang tapyas ay para sa tao. Ang ikatluma o ikaapat na kautusan ng Diyos, kapatid, ay ito, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Pag sinabing ipangilin, kapatid, hindi lang po ito isa, dalawa, tatlo. Talagang ugali, kapangilinan nga ito. Ito yung araw ng pagsamba. Isang banal na pagpupulong sa isang banal na araw. Tandaan nyo po yun, ha? Ang mga maraming nangingiling ngayon sa araw ng linggo, magkaroon sila ng pagpupulong banal sa araw ng linggo, pero ang linggo hindi tinawag na banal na araw. Lahat naman ng araw pwede mong gawin ang banal na pagpupulong, pero hindi lahat ng araw ay Sabat, at hindi lahat ng araw, ikapitong araw. Laking problema nyo, kapatid, kung lahat ng araw Sabat, lahat ng araw ikapahingahan. Nagrereklamo nga kayo sa isang araw, lalo na siguro kung ito pa ay buong linggo na. O, yan ha, pag-isipan po nyo ng mabuti yan para po inyo pong makuha ang pinakapunto. Now, ito pa. Inilagay niya sa kanyang dalawang tapyas na bato nang sabi, mga kapatid, remember the Sabbath day to keep it holy. Sa verse 9, 6 days you shall labor and do all your work. Magtatrabaho tayo. But the seventh day is the Sabbath to the Lord your God. So, sino nagmamayari ng Sabbath? Kanino ang Sabbath? Sabbath of the Lord your God. Hindi po nyo sabihin, ang tindi naman ang Sabbath ninyo. Yang inyong Sabbath. Para bang itinutulak mo ang Diyos sa hindi niya sa kanyang pagmamayari at ginawa niyong hindi niya pagmamayari. Ang Sabat na ito, kapatid, sa Leviticus 23, talatang 3, para maintindihan nyo, palawak-lawakin ko ng konti. 6 na araw na gagawa, datapwat sa 7 araw ay Sabat ng takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong. Anumang gawa ay huwag ninyong gagawin, isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. In short, kung saan ka man naroon, aabutan ka ng Sabat, ang Sabat na yan ay siyang 7 araw, takdang kapahingahan. Malinaw po yan. Sa wikang Ingles, kapatid, sa Good News Bible, ito ang sabi, 23 verse 3, you have 6 days in which to do your work. But remember, alalahanin, that the 7th day, the Sabbath, is a day of rest. Ang Sabbath na 7 araw, hindi ka mawawala eh. 7 araw, Sabat. Sabat, 7 araw, 7 araw, Sabat. Sabat, 7 araw. Ang 7 araw na Sabat, ang Sabat 7 araw, tinawag rest day. Yan pag sinabi ng Biblia. Rest day po ang araw na ito. Ang sabi niya, but remember that the 7th day, the Sabbath, is a day of rest. On that day, do not work, but gather for worship. O, ito pa, magandang punto. Ang araw ng Sabbath is a day for us to gather together to worship God. The Sabbath belongs to the Lord, no matter where you live. So, Mr. Corpus, isipin niyo po, hindi taong nagmamayari nito na sinabi mo ang tindi naman ng inyong Sabbath. So, ang Sabbath na tinutukoy dito ay Sabbath na pagmamayari ng dakilang Diyos. Sa aklat ng Leviticus 23, talatang 32, ito ang paraan ng pangingili ng Sabbath. Yeah? Magiging Sabbath ng takdang kapahingahan sa inyo
at inyong pagdadalamatiin ang inyong mga kaluluwa sa ikasiyam na araw ng buwan ng hapon. Mula sa paglubog ng araw hanggang sa muling paglubog ng araw ay ipangilin ninyo ang inyong Sabat. So dito ating makikita na ang paraan ng pangili ng Sabat, mga kapatid, at sa iba pang mga tinawag na mga ceremonial Sabat, ay sunset to sunset ang basihan. Bakit? Nung nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa, sa lupang ito, mga kapatid, ang Diyos ay nagtrabaho sa unang araw. Ang sabi doon, magkahapon, magkaumaga, unang araw, magkahapon, magkaumaga, ikalawang araw, hanggang pang-anim. In short, ang paglalang ng Diyos ay sunset to sunset. So, nauna ang dilim kaysa liwanag. Hindi katulad ng Oferian na nauna daw ang liwanag, tapos dilim. Hindi po tama yon. Ang sabi pa sa wikang Ingles, it shall be to you a Sabbath of solemn rest, and you shall afflict yourselves on the 9th day of the month, beginning at the evening. From sunset to sunset shall you keep your Sabbath. So, sunset to sunset po yan. Sa Biblia po ay maraming klase o uri ng Sabat. Bigyan ko po kayo ng 4 na klaseng Sabat man lang. Ano? Ang isa po dyan ay Sabat for the land. Ibig sabihin, 6 na araw, tatamnan ang lupa, harbisan ang lupa, aanihan ang lupa, araruin mo, lahat ng gusto mong gawin. 6 years ay gagawin mo yan, walang pagsalang, may kalayaan kang gawin ito. Mabasa sa Leviticus 25:3 at 4. Ibig sabihin, 6 na taon, pahinga para sa lupa, 7 taon, pahinga. Ito mga kapatid, 6 na taon gagawa sa mga gawaing panglupa, ngunit 7 taon ay Sabat para sa lupa. Yun po yun. Now, ikalawa, Sabat for the Jew. Ano itong Sabat for the Jew? Bawat taon, sa 7 buwan, sa 10 araw, Sabat para sa mga Hudyo. Ano ibig sabihin? Kung sa lupa ay 7 taon, sa Hudyo, bawat taon, sa 7 buwan, sa 10 araw, kung sa atin pa, January, February, March, April, May, June, July, July 10, buwan sa July 10, magbibilang sila ng 1 buwan sa 1 buwan na pamamahinga para sa mga taong Hudyo. Dito, hindi sila nagtatanim, hindi rin po sila nag-harvest. Celebration po para sa kanila yan. Now, ikatlo, Jubileo o Jubilee Sabbath. Ito naman yung mga tao na nagbinta ng lupa o nagparkila ng lupa after 49 years. So, 49, after the 49, 50 years. Pang 50 years, jubileum. Ang gagawin walang iba, magpahinga ang tao sa kanila pong pagiging alipin. Number 1, ang alipin na binili mo siguro 20 years old. So, after 50, 70 years old, buhay pa, malakas pa yan. Babalik siya sa kanya pong lupang kung saan man siya pinanganak. At kung gusto niyang bumalik sa kanyang pamilya, pwede siyang bumalik. At ang lupa, may pangbayad man wala, ibalik sa may-ari nang ang kanyang mana galing sa Diyos ay hindi mawawala. So yun po yung tinawag jubileum. Ang pang-apat ay Sabbath of the Lord God. Naalala niyo yung sinabi kanina sa Leviticus 23 talatang 3, Leviticus 23:32, na ang Sabbath nito ay pagmamay-ari ng Diyos. Ito po yung nananatili. Ang Sabbath for the land, nawala na. Ang Sabbath for the Jew, nawala na rin po yan. Sabbath na Jubileum, nawala na rin po yan. Pero ang Sabbath ng Diyos ay nanatili. Ang natabunan at nawala ang ceremonial Sabbath. Pero ang Sabbath of the Lord, your God, nanatili po yan, kapatid. Ito ang prueba. Hebreo 4:9 hanggang 10. May natitira pa ngang isang pamamahingang Sabbath ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ang pumasok sa kapahingahan ng Diyos, tandaan mo ha, kapahingahan ito ng Diyos. Hindi kapahingahan ng Hudyo, hindi kapahingahan ng lupa, hindi kapahingahan ng mga lipin, kundi kapahingahan ng Diyos. Ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. So sinabi dito, na ang Diyos sa Sabat pong ito, kapahinga ito, siya nagpahinga. Ano ang ideya dito? Ibinabalik ang ating kamalayan sa chapter 1 at chapter 2, nung paglalang ng Diyos ng langit at lupa, at nagpahinga sa 7 araw, sinabi ng Hebreo 4 talatang 10, na ang Diyos ay nagpahinga. Kaya tayo magpahinga, gaya ng Diyos, si 7 araw na tinawag pong Sabat, kapatid. Now, ito pang sabi sa atin naman, Hebreo 4:4. The same chapter, para masiguro natin ay ang Sabat ng itong 7 tinutukoy. Sapagkat sa isang dako ay sinabi ng Diyos,
ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ang Diyos sa lahat niyang mga gawa. Dito kapatid ating makita sa Hebrew chapter 4, kasi kanina, Hebrew chapter 4, 9 up to 10. Sabat yan, kapitong araw. Ating tiniyak, the same chapter, na ang ikapitong araw ang tinutukoy na araw na kapahingahan para sa Diyos. Hindi kapitong taon, hindi kapitong buwan, hindi kapito ng ikapito na jubileum, kundi kapitong araw ng sanlinggo. Hindi kapitong taon, 1-year celebration, hindi kapitong buwan na 1-month celebration. This is ikapitong araw ng bawat linggong ikapitong araw ang celebration, pagsamba para sa Panginoon. Weekly ito, kumbaga. Now, ating tingnan. Ito ang sabi niya. So, atin pong pinuproiba dyan na ang Sabat ay hindi po natin pagmamayari. Sa Diyos po yan. Ang sabi niya, ang tama sa langit o walang Sabat. Paano mo na siguro, Mr. Israel? Israel pa naman pangalan mo. Ang Sabat sa langit, ang tama, ang tama daw ito. Sa langit, walang Sabat. Na pagsamba doon, he, matindi itong Sabat nyo. Okay. Ating sakyan, ang sinabi ni Mr. Israel, na wala daw Sabat sa langit. Or walang Sabat na pagsamba o walang pagsamba sa araw ng Sabat sa langit. Yan nga ang sabi ko sa inyo, Mr. Israel, how sure are you? Israel Corpus ng Laguna. Lagi pa naman ako pumupuntang Laguna. Sana makita ko ikaw, Mr. Israel. Ito po. Sinabi ng Diyos mismo ito. Sinulat sa aklat ng Isaiah. Kung paanong tatagal ang bagong langit at bagong lupa. Langit yan ha! Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, gayon tatagal ang lahi mo at pangalan. 23. Tuwing araw ng pamamahingang Sabat, lahat ng bansa ay sasamba sa akin, ang sabi ni Yahweh. Magandang Balita Biblia, 2nd edition. So, saan ito magagawa at mangyari? Sa langit! Anong mangyari sa langit? Tuwing araw ng Sabat na pamamahinga, ay sasamba ang tao sa Yahweh, sa Diyos. Natanong ko sa inyo, tama ba si Propeta Isaiah o mali? O tama ka na lang, Mr. Israel, mali si Propeta Isaiah? Ang sabi mo kasi kanina, di mabasa sa Biblia na sa langit may pagsamba sa araw ng Sabat, ay anong tingin mo sa talatang yan? Nandyan po ang linaw. Tuwing araw ng pamahingang Sabat, lahat ng bansa, ibig sabihin lahat ng tao nang galing sa iba't ibang bansa, ay sasamba kay Yahweh. Sino may sabi? Si Yahweh mismo. Saan mangyari? Sa bagong langit. Di merong tala na may pagsamba sa langit. Ito ang sabi sa ang Biblia, 2nd edition. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit ngayong manatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Saan ito? Sa langit uli ang pinag-usapan. At mula sa bagong buwan hanggang sa isang panibagong buwan, at mula sa isang Sabat hanggang sa isa pang Sabat, paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Tanong, sino may sabi? Ang Panginoon. Anong araw na sasamba sa Panginoon? Sa araw ng Sabat. Saan? Sa bagong langit na ipinagkakaloob ng Diyos. No, tanong ko sa inyo, tama ba, Mr. Corpus, ang sabi mo na walang mabasang sasamba sa langit ang mga maliligtas? Ang tindi naman ng Sabat ninyo. O hindi ba kaya mukhang napapahiya ka nito? Kasi bakit? Nababasa. Nandiyan naman sa Biblia. Bakit ba mga kaibigan? Nagtataka talaga ako sa inyo. Diyos ang inyong tinatawag. Diyos ang inyong sinasabi, inyong pinaglilingkuran. Ang linaw ng mga talata na may Sabat at dapat nating ipangilin. Bakit doon talaga kay sa araw ng linggo, ni isang bersikulo, ni 1/2 ng bersikulo, ni 1/4 ng bersikulo, ni 1/8 ng bersikulo, ni 1/16 ng bersikulo, walang mabasa sa Biblia na sinabi ni Kristo Jesus, ang araw ng pagsamba ay linggo? O ang araw na banal na pagsamba ay linggo? O ang araw na binanal ay linggo? O ang araw na dapat ipangilin ay linggo? O ang araw na
pahingahang ugali ni Kristo ay linggo. Walang sinabi sa Biblia na sa bagong langit, bagong lupa, linggo rin ang pagsamba. Wala ni isa. Pero kung Sabat, nako kapatid, malinaw yan sa Biblia. Nandyan ang Sabat. I hope clear po yan sa inyo. Ito po, parito tayo sa English Bible. For us the new heaven. A new heaven yan, heaven yan. And the new earth that I make shall remain before me, says the Lord. Mananatili ito. Anong mananatili? From one Sabbath to Sabbath, all flesh shall come to worship before me, declares the Lord. So ano daw? From one Sabbath to another Sabbath, lahat ng laman shall come to worship me before me, declares the Lord. Who declares this one? The Lord. What day is the day for us to worship in heaven? It's a Sabbath day. Saan tayo sasamba? New heaven. Kaya ang sabi mo, walang sasamba sa heaven, ang sagot, mali kayo, Mr. Corpus. Yan kasi ang kinikintal sa inyo ng inyong mga ngaral, na walang Sabat. Ang totoo, walang mabasa, linggo. Kung Sabat ang pag-uusapan, pagkadami. How come na ang Sabat patuloy ng Diyos ang wala, na Diyos ang siyang may gawa, may lalang, nagpahinga, pinaging banal yan? How come na itong linggo na wala sa Bible, abay yan pa ang inyong sinusunod? Mag-isip po kayo. Ha? Ang tawag niyan, common sense, at saka sense of the common. Ito pa po, isang version, kapatid, to this Living Bible. Also promise that you will always have descendants and will never be forgotten. Just as the new heaven na naman, heaven ulit ito, and the new earth that I create will last forever. Will last forever. Ano po ito, mga kapatid? 23. On the first day of each month, and on each Sabbath. Ano yung each Sabbath? Bawat Sabbath. Everyone will worship me. I, the Lord, have spoken. What day is the day for us to worship God? Sabbath. Where? In heaven. What day? On that Sabbath day. Who said so? It's the Lord God of hosts. Yan, Mr. Corpus, mag-isip kayo ng mabuti. Pinangangandakan mo, wala talagang Sabat. Eh, nariyan, no? Ano bang gagawin natin dyan? Atin na lang po yung tanggalin para wala nang mabasang Sabat. Kung ilang milyon at bilyon na Bibles ang iyong punitin para lang mawala yan. Hindi po tama yon. Ha? So, wag mong sabihin na ang Sabat ay wala na sa langit. At walang pagsamba sa langit. Meron. Huwag mo ring sabihin na itong Sabat na ikapito ay Sabat ng mga Seventh-day Adventists ang nagmamay-ari niyan Diyos. O, ito yung ikatlong mong malaking problema, pinoproblema mo. At ang bayan ay hindi na nangangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa Kanya, sapagkat liliwanag ang kalulatian ng Diyos at ang ilaw doon ay ang kordero. So, ang iyo namang naintindihan ay ganito. Ay doon naman pala sa langit, wala ng buwan, wala ng mga bituin. Wala ng bituin binanggit, kundi buwan lang at saka araw. Eh wala ng paglubog. So ang tanong mo ngayon ay, paano mo malalaman ang araw ng Sabat, samantalang araw ng Sabat, ang pagbabantay, sunset to sunset? Alam mo, wala kang pinagkaiba sa ibang tao. Ang sabi ay, Evangelist Dizon, kung kami maligtas sa langit, saan banda ang CR? Isipin mo yan. CR pang inuunan ng mga utak ng mga to. Pagdating sa langit, paano kung malaman ang Sabat? Pakinggan mo ito. Itanong mo muna sa sarili mo kung makakarating ka ba bago ka mamroblema niyan. No? Ikalawa, dapat bang problemahin yan? Ang dapat mong problemahin kung maligtas ka ba o hindi. At lahat ng bagay will follow. So ang tanong ninyo, paano natin malaman? Pakinggan nyo po ng maigi ito. Ang sunset to sunset na set up o mind setting ng tao, panglupa yun. Bakit? Sa lupa, 6 na araw tayo magtatrabaho. At ang pagtatrabaho nito ay sa 6 na araw. Sa 7 araw,
kapahingahan. Ano ang pattern? Diyos ang may pattern dito. Ginawa niyang langit at lupa sa 6 na araw. Siya nagtrabaho at nagpahinga. Tayo naman sa 6 na araw, gagawa tayo magpahinga sa 7 araw. God is our pattern. God is our example. Saan po yan na-set up? Sa lupa, hindi sa langit. Kasi sa langit, kapatid, wala nang pag-aararo. Wala nang pagtatanim. Ano pang pagbabasihan mo ng sunset o sunset mo dyan ay lahat doon ay pagsamba. Walang magtatrabaho. Ang sunset o sunset kasi, ibinigay ng Diyos yan para may bilang ng panahon para malaman mo. Pagdating nun sa langit, hindi mo na kailangan ang dilim sapagkat ang Diyos ang magliliwanag, sapagkat sa Diyos walang kadiliman. Huwag mong ipariyo ang lupa na may araw, buwan at mga bituin sa langit. Actually, itong Revelation 21 verse 23, na doon ay wala ng sunset o sunset o pagliliwanag ng araw, buwan, hindi to sa Revelation sinabi lamang. Bago ang Revelation, kapatid, lumabas at sinabi ni Apostol Juan ito, Juan Revelador, binanggit ito ni Propeta Isaiah. Sample, Isaiah, mga kapatid, ito yung kanyang propesya, 60 verse 19. Ang araw ay hindi na magiging iyong liwanag sa araw. Tama yan? Ang araw di na magiging iyong liwanag. Sino na lang maging liwanag mo? O ang buwan man ay magbibigay siya ng liwanag. So, walang liwanag ng araw, wala ng liwanag ng buwan. Bago sinabi ni Juan Revelador ng aklat ng Apokalipsis, sinabi na po ito ni Propeta Isaiah na hindi na nga mangyari yung gano'n. So, hindi ito bago. Ngayon, ito palang hindi naliliwanag ang araw at buwan at darating ang panahon. Kung problema nga naman ito, sana sinabi ni Propeta Isaiah, Panginoon, paano namin malawan ang sunset o sunset doon na ito ay mangyari pa at maganap? Samantala, sa langit, din na namin malaman kung sunset o sunset. Ang Sabat, sana'y sinabi na yan noon pa man. Di po ba? Kaya mga kapatid, atin pong mabasa sa Biblia ang ganitong bagay, mahal ko mapatid at mga kaibigan. Okay? Tahimik mo na, Ibit, ha? So, 60 verse 19. Malinaw ang pagkasabi sa atin ng Biblia tungkol sa bagay yan. Verse 20. Ito yon. Ang iyong araw ay hindi nalulubog. O ang iyong buwan ay lulubog. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay maging iyong walang hanggang liwanag. At ang mga kaarawan ng iyong pagtangis ay matatapos. Kapatid, ang iyong araw, hindi na magliliwanag. Ang iyong buwan, hindi na magliwanag, hindi na nilulubog. Pero hindi ibig sabihin, kung hindi na kailangan liwanag ng araw, liwanag ng buwan, wala na lang buwan at araw sa bagong langit, bagong lupa, o kaya sa langit na tinutukoy. Kasi nga, ang mag-overpower dito ay ang Panginoon. Yan po yun, mga kapatid. Na ito, tingnan ninyo. Ating puntahan ang mga Bible commentary tulad ng Cambridge Bible Commentary ng Revelation 21 verse 23. Para Mr. Israel, ang iyong problema, hindi mo na problemahin pa. Ito ang sabi. No need of the sun. Ang kanya pong cross-reference, Isaiah 60 verse 19, yan po ang mabasa natin sa Isaiah kanina. It is impossible to say. Impossible! Imagine the word impossible. Whether it is hermit that the sun and moon do not shine, or only that the city is not dependent on them. So, ang ibig sabihin lang po pala, hindi sapagkat hindi kailangan ng araw at ang buwan, kundi ang araw at buwan, hindi na tayo nakadepende doon. Kundi ang liwanag galing sa Diyos, ang siyang mag-overpower, mag-supersede dito. Para ba ganito? Kailangan mo ba ang liwanag ng kandila sa kadiliman? Of course naman. Pero tanong ko sa inyo, sinong matinong tao nagsisindi ng kandila, inilagay pa sa basketball court na direktang liwanag ng araw papunta sa lupa? Sinong nagsisindi ng kandila kasi madilim? Walang ganon. Therefore, di mo kailangan ang kandila na sindihan sapagkat ang araw ay higit na mas maliwanag. Hindi mo na rin kailangan pa ang liwanag ng araw at buwan at di ka nakadepende dyan because God's glory will shine on you. Sabi dito, the light thereof
The word is that commonly rendered candle or lamp. Yan ang tinutukoy. This makes it unlikely that the analogy is meant to be suggested that the Lord God is the sun of the city and the lamp the moon. O kita nyo? Doon kasi ang magiging buwan mo at ang araw is the glory of your God. So hindi ka pwedeng mamroblema dito. Bakit? Ang liwanag naman pala galing sa Diyos. Hindi mo na kailangan pang sunrise to sunset. Bakit? Sa langit nga, araw-araw na nga sasamba eh. Mamaya, basahin natin yan. Ito naman po ang sabi ng expositors Greek Testament. And the city had no need of the sun. Another fulfillment of the Old Testament ideal, Isaiah 16, 19, 20. The same po ang verse na kinukot. It is a Jewish Christian symbol for Paul's thought, God shall be all and in all. So in Ezra chapter 4, 7, at the last judgment, there neither sun nor moon nor any natural light. So sun and moon, natural light ito. But only the splendor of the glory of the Most High. God, as the Son of Righteousness, Christ has been able to vanquish the soul inectus of the Roman Caesar cultus. So dito kapatid, ating mabasa from Expositors Greek Testament na ang liwanag ng Diyos, ang kanyang kalulatian, ang siyang magliliwanag sa panahong ito. Okay? So wag niyo pong problemahin yan ng paglumog sa araw. Kan Diyos na nga magliliwanag sa iyo eh. His exposition of the entire Bible. Exposition ito ng entire Bible ha. Bandang kalagitnaan lang ating basahin. Ating basahin ganito. Neither of the moon to shine in it, which may be understood either literally of these two luminaries, araw at buwan, luminaries, which all earthly cities need, and which though they may be in being the new heavens, yet will not have the use with respect to the city that they now have. Maaring nandyan yan, pero hindi na po kailangan ng liwanag. Israel will have no need of the light of the sun, nor of the light of the moon. Okay? Neither by the day nor night, as they say. The Israelites had not in the wilderness, so they represent the Lord speaking to Moses, and saying, thy days shall cease, but the light shall not cease. For thou shalt have no need forever of the light of the sun, nor of the light of the moon, and of the stars. Dito binanggit tatlo ng luminaries. Sun, moon, and stars. Di natin kailangan ito because the glory of the Lord will shine. Sa bansang Israel, pagkagabi, kailangan nilang liwanag ng apoy. Sa araw naman, kailangan nilang pinakapa yung pandong nila, yung pong clouds. Kailangan nilang liwanag. But time will come. Ang liwanag ng luminaries nito, ma-overpower, okay? Ma-supersede ng liwanag ng kalwalatian ng dakilang Diyos. Ito pa, Eliot's commentary for English readers. And the city had no need of sun. Rather, and the city had no not need of the sun, nor of the moon, that they shall shine on of for her, for the glory of God enlighten her. And her lamp is the lamp. God is light, and in Him is no darkness at all. So, tingnan ninyo ha, langit ito, lupa ito. Sa lupa, may araw, may buwan, may mga bituin. Sapagkat yun ang magtuturo patungkol sa tinatawag nating pagbilang ng panahon. So, may pag-sunset, kasi mayroon pong panahon ng pagtulog, at mayroon pong sunrise, panahon na kagising at magtrabaho. So, dito ating makikita ang setup nito lupa. Pero pagdating sa langit, hindi na po kailangan yon. Okay? Halimbawa, ito ang sabi ng Revelation 15. Okay? Revelation chapter 15. At ating makita itong sabi. And so, they stand before the throne of God and worship Him in His temple day and night. So doon pala sa langit kapatid, ang pagsamba ay araw-araw po ito. Kung sa atin pa dito, may araw at gabi, ang pagsamba natin, lagi-lagi.
The one who sat on the throne will spread his tent over them. 16. They will never hunger or thirst, and they won't be troubled by the sun or any scorching heat. Wala na kasi ito. Hindi na tayo mapapasok pa sa sobrang init. Bakit? Ang Diyos ang siyang ating tanggulan. 21 verse 25. So chapter 21 yan mga kapatid ha. And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. Bakit mga kapatid ang mga pinto ay hindi na po sila sara? Naalala niyo po sa panahon ni Nehemiah, pag-araw ng Sabat, sinasara nila ang gate. Dito, no more. Doon, sa panahon ni Nehemiah, kahit sa ating panahon, kailangan nating liwanag, pero doon, hindi na natin kailangan pa. Yun po ang sinabi sa atin ng kasulatan. Eto, balikan natin ang sinabi ni Mr. Israel Corpus. Ang katanungan ko pa ay tungkol sa kalagayan sa langit. Revelation 21:23. At ang bayan na hindi nangailangan ng araw o ng buwan man upang lumiwanag sa kanya, sapagkat liliwanag ng kalulatian ng Diyos, nililiwanagan ng kalulatian ng Diyos. At ang ilaw doon ay ang kordero. Ito ang sabi niya, itong question niya, paano natin malamang Sabat na? Okay, again, sinabi na po sa atin na talagang sasamba ka doon sa araw ng Sabat, hindi ka malilito. Kung malilito ka at lituhin kang klaseng tao, Mr. Israel Corpus, sumunod ka na lang sa grupo ng karamihan. Palagay ko, hindi ka na malilito. Susunod ka na lang, hindi mo pa. Para ba itong airport? Pagbaba mo sa NAIA, sa NAIA 3, kung saan pumunta at naglakad yung karamihan kasi kukunin nila ang kanilang luggage, o sundan mo na lang, hindi ka na malilito, pupunta ka sa luggage area. Sumunod ka na lang. Pero hindi na kailangan to eh. Bakit? Doon nga kasi, tayo po mga kapatid ay araw-araw sumasamba. Pambira ka naman pagdating sa langit, malilito ka pa. Hindi po pwedeng maliligtas yung lituhin. Anong ibig sabihin ko? Palito-lito ka lagi, hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Hindi po pwede yun. So paano mo malamang sunset to sunset na atin na rin po niyang pinaliwanag na yung pong sunset to sunset na tinutukoy po ng Biblia, mahal ko mga kapatid, ang setup doon dito sa lupa. Doon wala na pong liwanag pa ng araw at buwan o ng mga bituin, sapagkat doon araw-araw tayo sumasamba sa Diyos. Liban pa po noon. Doon ay wala ng pag-araro, wala ng pagtanim, wala ng pag-harvest, na tulad dito sa lupa ginagawa. Kaya may sunset to sunrise and sunset. Ang setup nga kasi lupa, ibang setup pagdating sa langit. Kasi langit yon, ito lupa. Ayop na intindihan mo, Mr. Corpus yan. Di kaya lito din kayo nito pagdating na sa langit? Ang tama, sa langit walang Sabat na pagsamba. So, ating pinaliwanag yan, mali po kayo, meron nakatala sa Biblia. Ayop, clear po sa inyo yan, at yan po ay naging maliwanag. Okay? Dito tayo sa tanong number 2, galing kay Ben Obidencio ng Bacolod City. Ba, mga Ilonggo, mga Kasimanwa, Rita Subong sa aton waragwagan. At I hope kayo po'y nakikinig diyan at ito po'y inyong maunawaan. Lalo tigit ang nagtatanong ay Ilonggo din. Siguro Ilonggo nga naman to, magaling managalog lamang. Ito pang sabi. Tanong, tanda ng pagkaalipin ng Sabat, alipin ba kayo? Yan na po ang malaking problema. Pagka nangingilin ka para na ang Sabat, alipin ka. Pambihira itong klaseng kaisipang ito. Ang Diyos ay nangilin sa ikapitong araw. Ibig sabihin, ang Diyos ko mo nangilin. Alipin din ang Diyos. Si Kristo Jesus, ugali niya pagkarong Sabat, nandoon sa simbahan. Ibig sabihin, ang Penis Kristo, alipin. Ay, mag-isip nga kayo, dyan pa lang sa puntong yan, barado na agad yung ganyang klaseng kaisipan. Minabali, basahin natin bigyang linaw for the sake sa ating discussion. Hindi ba ninyo nabasa sa Bible na ang Sabat ay tanda ng pagkaalipin? Walang ganon! Basahan mo ako ng bersikulo sa Biblia, ang Sabat, tanda ng pagkaalipin. Tapos ang boxing natin. Walang ganon. Ang mabasa mo, bansang Israel, sila'y naalipin at binigyan ng Diyos ng kapahingahan. Hindi sinabi ang kapahingahan, tanda ng kanilang pagkaalipin. Inalis na nga sa Egypt at naging malaya na. At sila'y sumasamba sa Panginoon na may kalayaan. Tapos, alipin pa rin? Hindi po tama yon. Okay? Therefore, ang nanghilin yan, ang namahinga sa araw na iyan ay isa ding alipin. Ako'y nagtataka sa mga taong ito, bakit parang galit na galit sila sa araw ng Sabat? Tayo ay pinalaya na ni Kristo, kaya wala na ang Sabat. Ba? Walang Kristiyano nanghili ng Sabat o kapahingahan.
nagbabasa naman sana kayo ng Bible, sana alam ninyo yan. Tapos na ang Sabat ng mga Hudyo at iba na sa panahong Kristiyano. Ben Obidencio, Bacolod City. Mr. Ben, dito ko nakita at napagtanto, hindi kita hinatulan, ano po, o kaya kinukudya. Talagang ikaw lang ay nakadepende sa turo siguro ng inyong pastor o ministro o sino man nagturo sa iyo. Hindi mo nabasa sa Biblia na ang Sabat ay hindi tanda ng pagkalipin, kundi tanda ng Diyos? Tanda ng Diyos, hindi tanda sa pagkalipin. At walang bersikulo sa Biblia, pagka namahinga ka sa araw ng Sabat, alipin ka. Walang ganon. Liban na kung may mabasa ka sa aking talata. Tapos sabi mo, tayo pinalaya ni Kristo kaya wala ng Sabat. Walang bersikulo sa Biblia, kung mo pinalaya ka ni Kristo, wala na ang Sabat. O basahan mo ako kahit isa. Tapos na ang ating pag-uusap dito, titigil na ako. O kayo, mga Kristiyano, pinalaya ko na, ibig sabihin wala ng araw ng Sabat. Ay, basahan mo ako ng bersikulo. Ha? Sana po maging malinaw sa inyo yan. Nagbabasa naman sana kayo ng Bible, sana alam ninyo. Yes po, binasa namin. Ako mismo magsabi sa iyo. Alam ko na yung sinasabi mo, wala sa Bible. Nasa bibig mo lang yan, nasa isip mo lang yan. Pero wala yan sa Bible. Ito, tulad nito. The Sabbath of the Creator. Ba't sinabing the Sabbath of the Creator? Sapagkat ang naglalang ng langit at ang lupa, ang Diyos. Siya po, the Lord of the Sabbath. God in Genesis, that is true. Genesis 1:1. Is the Lord's day of Revelation. Revelation 1 verse 10. Ang Lord's day hindi Sunday. Ang Lord's day ay Sabbath day. Siya mismo nagsabi, this is my Sabbath day. This is the Lord's day. Okay? Sampulan ko kayo. Binasa na natin ito kanina eh. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ikapitong araw. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga sa ikapitong araw sa madlang gawa na kanyang nilikha. Sabi mo, ang nagpahinga sa araw nito ay alipin. So, ibig sabihin, ang Diyos pala alipin? Mr. Anong pangalan nga nito? Ben Obidencio. Wake up your mind. Hindi po tama yon. Sinasalungat mo ang Biblia. So, talatang 3. At binasbasa ng Diyos ang kapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang kanyang nilikha at ginawa. So, ang ginawa ng Diyos ito, nagpahinga, pinagpala, pinakabanan. Nagpahinga ang Diyos sa araw ng Sabat kasi slave siya. Sino ang nag-slave sa Panginoong Diyos? Kaya hindi po tama ang kaisipan, kapatid, na nagsasabi na ang nangingili ng Sabat, slave. Ang nangili ng araw ng Sabat, slave at tanda ng slave to. Bakit? Ang unang nangili ng Sabat, ang Panginoon. At hindi siya slave. I hope, clear po sa inyo yan. Ito pa, Exodo 20, talatang 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Sinabi ba niya, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin mga slaves? Walang ganon. Ang sabi ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, 6 na araw gagawa ka ng kapitong araw ng Sabat ng Panginoong Diyos. Sa araw na ito, huwag kang gumawa anak mo lalaki, anak mo babae, alipin mo lalaki, alipin mo babae, sapat ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa, at sa araw nito siya nagpahinga, pinagbanal, at ang araw nito ay kanyang ipinangilin. So, tanong ko sa inyo, may mabasa ka ba? Excuse me. May mabasa ka ba sa Biblia na inutos na ito ng Diyos sapagkat ang mga Israelite slaves? Walang ganon. Ito, Lucas 4:16. Si Yesu Kristo ito. At siya'y napa sa Nazaret na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinaguga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Siya ba'y nagtindig at bumasa at sa simbahan pumunta siya sa araw ng Sabat sapagkat si Jesus Christ ay slave? Sino ang nagsakop sa kanya at siya ay ginawang slave? Walang ganon, kapatid. Walang ganon, kaibigan. Tandaan po ninyo, wala sa Biblia na pagka nangilin ka o nagpahinga sa araw na ito, slave ka na. Walang ganon. Ito,
Gawa 17:2. At si Pablo ayon sa ugali niya, pumasok sa kanila sa sinagoga sa 3 Sabat at nangatwiran sa mga kasulatan aniyan na aking ipinangangaral sa inyo ay siyang Kristo. Ugali ng Apostol Pablo, pagkaroon ng Sabat, siya po nasa simbahan. Bakit? Tanong ko sa inyo, naging ugali niya kasi slave siya? Naging ugali siya sapagkat siya slave? O siya nagsamba sapagkat siya slave? Rewind ng konti ng inyong kaisipan. Okay? Ito pa, Gawa 13:14. Pati ang lahat ng Hudyo at mga godly Gentiles, pakinggan nyo. At sila nagsipasok sa sinaguga ng araw ng Sabat at nagsiupo. Sino ito? Si Apostol Pablo at Apostol Juan at iba pang mga apostol, mga kapatid. Ito, at pag-alis nila ay kanilang pinamamanig sa kanila. Sa kanila, ang mga salitang ito sa Sabat na nagsusunod, na kasunod. Ibig sabihin, nangaral sila, Apostol Pablo, sa arong Sabat, at sila po'y ipinamamanig sa kanilang, sa araw na Sabat na kasunod, ang gawin mo, Apostol Pablo, Apostol Juan, mangaral ka uli. Bumalik nga sa pagkasabado. At nang sumunod na Sabat, ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Tanong, ang mga hintil at hindi-hintil, ang mga Hudyo at hindi-Hudyo, sa araw ng Sabat nandoon sa simbahan, tanong, sila ba'y nagpulong kasi sila slaves? Kung yan ang naabot ng kaisipan mo, ikaw lang talaga nakapag-isip niyan. Alam mo, Mr. Ben, sa totoo lang, marami na akong mga taong nakausap, wala pa akong taong nakausap na nagsasabi, pagka ikay nangili ng Sabat, nagpahinga kasi ikay slave. Bibihira lang taong katulad mong ganyan mag-isip. Bakit ko nasabing bibihira? Sapagkat wala yan sa Bible. Ito pa. At siya ay nangatwiranan tuwing Sabat sa sinaguga at inikayat ang mga Hudyo at ang mga Grego. Sino po ito? Si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ba nangaral kay Como siya ay slave? Naku po, mag-isip po kayo ng mabuti, kaibigan. Mahalagang bagay yan na dapat po nyo maintindihan. Okay? Ito, Exodo 28 hanggang 11. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Hindi sinabi, ngunit ikapitong araw ay Sabat ng Panginoon ninyong mga slaves. Walang ganon. Sabi ng Biblia, na ikapitong araw ay Sabat ng Panginoong Diyos, tanda ng kanyang pagiging Diyos. This is a sign of lordship. This is a sign of creatorship. This is a sign of lordship, godship, and the ownership. God owns the seventh day. It's not because you are slave. Sana po, naintindihan nyo yan, kapatid. Ito pa, mga unang Kristiyano. Lucas 23:54 hanggang 56. Tingnan mo, basahin natin ha. At no'y araw ng paghanda at nalalapit na ang Sabat. Okay, mga unang Kristiyano to. Ito ang sabi. At ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea, marami sila. Mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. Oh. At sila ay nagsiuwi at nangaganda ng mga pabango at mga agwinto. At ng araw ng Sabat, sila ay nangagpahinga ayon sa utos. Ang linaw po, sila ay nangagpahinga ayon sa utos. Hindi sila nagpahinga kasi sila ay alipin o slave. Sa ibang version tulad ng ang salita ng buhay, itong sabi, pagkatapos umuwi sila, at naganda ng mga pabango at mera. Pagsapit ng araw ng pamahingang Sabat, nangilin sila ayon sa kautusan. Ayon, sang-ayon, alinsunod, na aayon sa kautusan. Ang linaw, kapatid, na sila'y nagpahinga hindi sapagkat ayon sa kanilang pagiging slave, kundi sila'y nagpahinga ayon sa sinabi ng Biblia. I hope, clear po sa inyo yan. Mr. Ben, ito pa, Isaiah Kapitulo 66, talatang 22. Pansinin niyo po, for us the new heavens and the new earth. Binasa na natin to kanina eh. That I am about to make will endure before me. Manatili sa harapan ko. Says the Lord, so will your descendants and the name endure. 23. And from Newmon to Newmon,
And from one Sabbath to another Sabbath, all humanity will come to worship before me, says the Lord. So tanong ko sa inyo, saan ito? Sa langit. Sasamba sila. Sa anong araw? Sabat. Sinong sasambahin? Ang Diyos. Sinong sasamba? Ang maliligtas. Saan? Sa langit. Ngayon, kung ang iyong palabasin ay ang nangingilin at sumasamba sa araw ng Sabat ay alipin, ibig sabihin itong mga ligtas, at nandoon na sa langit, alipin pa rin. Mag-isip nga kayo. Sana po maintindihan nito, Mr. Obidencio. Mahalaga po ito. So pagdating sa bagong langit, bagong lupa, slave pa rin. How come na naging slave ang mga anak ng Diyos? How come na mismong Diyos Ama slave? How come si Jesus Christ ay slave? How come ang mga apostoles ay slave? Walang bersikulo sa Biblia na pagka nangiling ka ng Sabat, slave ka. Okay, ganito ang ating gagawin. Mga kapatid, magbigay na po kayo ng comment at akin pong babasahin ngayon ang inyong mga comment dito para po makalabas, inyo rin pong makita ang inyo pong mga comment diyan para po makita ko rin ang inyo pong participation kung ano po ang inyong sinasabi patungkol sa ating topic. At babasahin ko po ito maya-maya ng konti. Tingnan ko kung ano din po ang inyong ideya. Mahalaga po ito, mahal kong kapatid at kaibigan. Now, ulitin ko ha, sa bagong langit at bagong lupa, sasamba sa Diyos ang mga maliligtas sa araw ng Sabat. Huwag mong isipin na ito'y sasamba kasi mga slave sila. Okay? I hope clear sa inyo yan. Alright, para matapos ang ating usapan dito, bigyan nyo ako ng isang talata lang sa Biblia na nagsasabing, ang nangingili ng Sabat, slave. Yung sinabi mo, Mr. Ben, para po masundan natin. Ang nangingili ng araw ng Sabat, ikapitong araw sa linggo, yung Sabat ng Diyos, kasi yun ang ating pinangingilin Kapitong araw na Sabat, na ang nangingili ng araw ng Sabat na ikapito, slave. Basahan nyo ako. Ang sumasamba sa araw ng Sabat, slave. Basahan nyo ako. Pagka nabasa nyo yan, ay di, panalo ka. Pero tandaan mo ito. Maubos mo na kabubuklat at basa ang Biblia word for word, litra for litra. Wala kang mabasang ganyan. Pero paunahan na kita. Pero kung gusto mo, basahin mo pa rin. Okay? At tumulong ng lahat ng pastor, lahat ng pare, lahat ng mga evangelist, lahat kayo. Tulong-tulong po. Hindi ako nanginginsulto sa inyo. I love my friends na mga kaparian. Mga pastor at iba pa. Ito naman for the sake of study. Hindi para po manginsulto o mangaway tayo. Okay, basahin niyo po yan. At tapos na po ang ating pangangaral. Ito po. Ang araw ng Panginoon ay Sabat. Sabat ay siyang araw ng Panginoon. Hindi sapagkat Sabat ay siyang araw ng Panginoon para sa mga slaves. Walang ganon. I hope clear sa inyo. Sabi po ni Cardinal James Gibbons, The Faith of Our Fathers, page 89. Maaari mong basahin ang Biblia mula Genesis. Ito ha. Maaari mong basahin ang Biblia mula Genesis hanggang Apokalipsis at hindi ka makakasumpong ng isang linyang nagbigay karapatan sa pagpapabanal ng araw ng linggo. Tuloy. Ipinatutupad ng kasulatan ang reliyosong pagtalima ng Sabado. Hindi po linggo. Yan ang sinabi ng Biblia. Ang akin pong itinataas, kapatid, ang salita ng Diyos. Ang aking itinataas, mga kapatid, ay ang Diyos. Ang aking itinataas, mga kapatid, ang katotohanan. Mahal ka ng Panginoong Jesucristo. Gusto niyang makita mo ang liwanag. Mismong isang katolikong kardinal na si James Gibbons, mahal ko mga kapatid, nagsabi sa Book of the Faith of Our Fathers, page 89, na ang ipinatutupad ng kasulatan, ang Sabat, na ikapitong araw, hindi po ang araw ng linggong kinasanayan at tradisyon na lamang dala ng tao, na wala nga kahit isang bersikulo sa Biblia. Nakapagtataka ang mga tao ito. Diyos ang ipinagmamalaki. Diyos ang ipinagmamayabang na pinaglilingkuran. After all, makita mo, hindi naman pala. Alright, puntahan natin dito kung mayroon pong mga comment
na gusto kong basahin, mga kapatid, as part of our study. Okay? Galing kay Antonio Panesa, napakalinaw, Pastor, malinaw na malinaw. Amen. Okay, ang ating hinahanap po dito, mga kapatid, yung ano bang maidagdag niya ditong masasabi. Okay? Ben, basa-basa din ng Bible kasi huwag magaling. Wala ka naman palang alam. Okay, sige. Joy de la Peña Lakay. Kaya't napakaliwanag ng araw ng linggo ay dapat sementeryo ang punta, hindi simbahan. Kasi yun sila ay araw na pumunta doon. Ano? Ang linaw, galing po kay Bong Hinia Puyawan. Ang linaw sa Biblia, ang araw ng Sabat, alalahanin, dipangilin, anong ipinaglalaban ng mga Sunday keepers na mga taong ito? May nabasa ba kayo sa Biblia na ang araw ng linggo ay araw ng pagsamba? Nako, isip-isip. Talagang wala naman. Idna Sigal. Praise God. Salamat Evangelist Dison sa napakalinaw po na pagpapalinaw sa mga katanungan na babasahan mo pa sila mismo from Holy Bible. Okay. Alright. Yun po ang kanilang mga ilan pong mga comment dito. Galing kay Erlington Ariglo. Tanong, kung si Ben ay ayaw sa Sabat, papayag ba siya na alisin ang Sabado sa kalendaryo? Makarating pa kaya sa araw ng Sunday kung alisin man ang araw ng Sabat? Malamang hindi talaga. Okay? Galing kay Pamurkandan Dondon. Okay, Engineer, paliwanag rin niyo po, Pastor. Deuteronomy 5:15, yun talata na pinanggalingan ng tanong ng listener. Okay, sige, atin ang puntahan niya sa sunod na pagkakataon na. Huwag mo natin dagdagan muna, Brother Pamurkan, yung katanungan niya. Ang atin dito, kung ano bang sinasabi ng Biblia patungkol doon sa sinasabi niya, na ang sabi niya ay wala daw sa Biblia. Lahat naman puro Biblia ang ating binabasa dito at hindi yung kuro-kuro. Kasi siya, nagsabi lamang ng wala sa Biblia habang wala naman sa bersikulong patunay na wala nga sa Biblia. Hindi naman po pwede yung kapitulo bunga nga, versikulo laway, kapitulo pangarap, versikulo alapap. Yan po ang kalimitang maririnig po natin. Ano? So, sinabi po dito mga kapatid, ipinatutupad sa atin, ito, hindi sapagkat tayo'y mga slaves. No? Hindi sapagkat slaves. Naalala nyo yung bansang mga Israelites, bansang Israel, na sila po'y lumabas galing pong Egypt. Ano sila doon? Slaves. Nung nakalabas, slave pa rin? Hindi na. At ang sabi ng Diyos, pumulot kayo araw-araw ng mana. Kainin nyo yan for that day. Kinabukasan, may pagkain ulit. Kinabukasan, may pagkain ulit. Sa araw, mga kapatid, ng Biyernes, 2 omer, kumbaga 2 takal. Bakit 2? Ang isa kakainin sa araw ng Biyernes, ang isa kakainin sa araw ng Sabado. Pagdating sa araw ng Sabado, yan po ay mirakulo, no? Walang lalabas ni isang mana. Na ngayon, nang dampot sila, kumain sila, nabusog sila. Yes naman. Pero ang tanong, mga kapatid ko at mga kaibigan, mabasa ba sa Biblia na sila po'y nangilin como slaves? Wala. Itong sabi na Exodo 16:26, 6 na araw na inyong pupulutin, datapwat si 7 araw ay Sabat, hindi magkakaroon. Kasi sila slaves, kaya hindi nagkaroon? Mali. At kanyang sinabi sa kanila, ito ang sinalita ng Panginoon. Tandaan nyo ha, itong sinalita ng Panginoon patungkol sa Sabat. Bukas ay takdang kapahingang banal na Sabat sa Panginoon. Anong sinabi ng Panginoon? Bukas, Sabat, banal na kapahingang itinakda yan, banal na Sabat sa Panginoon. Sinabing banal yan, mga slaves. Walang ganon. Nakalabas na nga sa Egypt, slave pa. Walang ganon, kapatid. Ito, Exodus 6:29. Tingnan ninyo na sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang Sabat. Ibinigay ng Panginoon Diyos sa inyo ang Sabat. Kaya't kanyang ibinibigay sa inyo sa ika-6 na araw ang pagkain ng araw sa 2 araw. Pagkain ng sa 2 araw. So kapatid, ating makita dito, hindi niya sinabing, mangilin kayo ng Sabat kasi kayo slave. No, walang ganon.
Pagka kayo nangilin, yan ay tanda ng mga slaves. Walang ganon. Pagka kayo nangilin, kayo nga ay totoong mga slaves. Walang ganon. So ang mga tao, 6 na araw na inyong pupulutin, datapwat sa ikapitong araw ay Sabat, hindi magkakaroon. Okay? Ang linaw po niyan. Hindi magkakaroon, hindi sapagkat slave sila. Ha? Tandaan niyo yan. Ito ang ibinigay ng Diyos, hindi sapagkat slave sila. Bukod din naman, Ezekiel 20:12, bukod din naman, nito ay akin din naman ibinigay sa kanila ang aking mga Sabat. Upang, ang Sabat ay magiging, upang magiging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoong nagpagiging banal sa kanila. Ang linaw, kapatid, na ang Sabat, ibinigay ng Diyos, hindi para maging tanda bilang alipin, kundi tanda ng makilala ng mga tao na ang Diyos sa langit, ng gumawa ng langit at ng lupa, ang nagpagiging banal sa kanila. Hindi po sinabi na ibinigay ko ang Sabat, tanda ng inyong pagkaalipin. Kundi sabi niya, tanda sa akin at sa inyo. Ang araw ng Sabat, tanda ng Diyos, tanda ng tao, upang ang tao at ang Diyos magpanagpo nang makilala ng tao na may Diyos na nagdalang, makilala ng tao na ang Diyos ang nagpaging banal sa kanila. Ang Sabat, ang siyang nag-uugnay, tanda ng Diyos. Hindi sinabing tanda ng pagkaalipin. Dagdag lang yan ni Mr. Ben. Okay? I hope clear po sa inyo yan. Ito pa. Isaiah 56 verse 2. Mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito na nangingilin ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasama. Tanong ko sa inyo, kapatid, sinabi ba dyan mapapalad ang mga slaves? Mapapalad ang mga taong slaves? Mapapalad ang mga taong alipin na gumagawang mga alipin at ang anak ng mga alipin na mga hawak ng mga alipin nangingilin sa Sabat ng mga alipin upang ang mga alipin huwag lapastanganin, upang mag-iingat ang mga alipin sa kanilang mga paggawa upang ang mga alipin ay huwag gumawa ng kasamaan? Ay wala kang mabasa ni isang salitang alipin. Kamo ang mangilin sa araw ng Sabat ay tanda na ikaw ay mapalad. Ang unang salita, mapalad. Sino? Ang tao. Anong gawin ng tao para siya maging mapalad? Na manghawak dito. Anong panghawakan? Ang araw ng Sabat. Anong gawin sa araw ng Sabat? Ipangilin. Bakit ipangilin? Upang huwag lapastanganin. Bakit? Kasi gusto ng Diyos iingatan ang paggawa nito na huwag pong lapastanganin at gawin po itong walang kabanalan. Ang linaw. Yan po ang sabi sa atin ng kasulatan. Linaw? I hope. So mapalad ang tao, hindi sabing mapalad ang slaves kasi tandaan nyo yan. Ito, Hebreo 4:9-10, binasa na natin ito, ulitin natin. May natira pa ngang isang pamayagang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Hindi sinabing, may natira pa ngang isang pamayagang Sabat ukol sa mga slaves. Walang gano'n. Sapagkat ang pumasok sa kapahingahan ng Diyos ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Dito po malinaw, very clear, na hindi po sinabi sapagkat slaves. Hebreo 4:4, sapagkat sa isang dako ay sinabi ng Diyos ang ganito tungkol sa kapitong araw at nagpahinga ang Diyos sa lahat ng niyang mga gawa. Hindi sinabing nagpahinga ang Diyos sapagkat siya slave din o kaya nagpahinga ang Diyos kasi ito'y dapat sundin ng mga slaves. Walang ganon. Yan po ang ikapitong araw. Okay? Ito. Exodus 20 talatang 10. Ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Yan ang sabi, malinaw yan. Hindi sinabi, ang ikapitong araw ay Sabat ng Panginoon mong Diyos, tanda sa mga slaves. Walang ganon. Walang slaves dyan, mga kapatid. Marcos kapitulo 2 talatang 7, ang araw ng Sabat ay ginawa para sa tao. Hindi po ginawa para sa slaves. Walang ganyan. Marcos, yan ha, Mateo 12:8. Sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Hindi po sinabi, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng mga slaves na nangilin ng Sabat. Walang ganon. Lucas, Kapitulo 2:28 at Lucas 6:5. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. Dito malinaw, kapatid. Ang Sabat
ay binanggit ng kasulatan paulit-ulit. Very, very clear. Ito pa, Lucas o Juan 15:19. Kung tinutupad ninyong aking mga utos ay manahan, hindi po yan 19, 10 po yan mga kapatid, I should say. Kayo'y manahan sa aking pag-ibig gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking ama at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. So sinabi ba niya, ako'y tumupad sa mga utos ng aking ama sapagkat ako ay slave? Slave ba siya? Kaya sumunod sa araw ng Sabat? Slave ba siya? Kaya sumunod sa kautusan ng Diyos? No, hindi po ganoon kapatid. I hope malinaw po sa inyo yan at naintindihan nyo yan. Sa Ezekiel, Kapitulo 44:23, at sa kanilang ituturo sa aking bayan, ito ay ituturo ha, ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ang karaniwan at ipakikilala nila sa kanila ang marumi at ang malinis. 24. At kanilang ituturo, iingatan ang aking mga kautusan at ang aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan at kanilang ipangilin ang aking mga sabat. Hindi sila ipangilin ang aking sabat ng mga slaves kasi tanda ito. Ito ang ituturo na ipangilin ang sabat. Kapatid, magbasa nga kayo sa akin uli. Challenge ko lang sa inyo. Kahit isang talata lang nagsabi, at kanilang ituro na ang linggo ay araw ng pagsamba. At kanilang ituro na ang linggo ay araw na pangilin. Ituro na ang linggo ay araw na kapahingahan. Ang linggo ang araw na aking binanan. Kasi ang Sabat, napakarami, patong-patong mga kapatid, di na ang mga bersikulo. Wala pa ni isang bersikulo. Pwede bang tulungan nyo ako? Kahit isang bersikulo lang basahin ninyo na nagsasabi, at kanilang ituro. Itong sabi at kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkaiba ng banal at ang karaniwan, at kanilang ituturo ang araw ng linggo'y banal, at ituturo ang araw ng linggo kapahingahan, at ang araw ng linggo ay araw na dapat ipangilin. Ang araw ng linggo ay aking binanal. Ang araw ng linggo ay pinalit ko sa Sabado. Ang araw ng linggo ay siyang totoo. Basahan niyo ako kahit isang bersikulo, tapos na po ang ating pangarap. Titigil ako dito. Walang mabasa na linggo. Meron pong nagtanong sa atin dito. Evangelist Dison, bias kayo eh. Puro lang kayo, Sabado nyo binabasa, wala kayong binabasang linggo. O ito nga panawagan ko sa inyo. Basahan nyo ako ng bersikulo na nagsasabi, ang linggo ay araw na pangilin. Kayo na ang maghanap. Kasi kayo nangingilin sa araw ng linggong yan eh. Magpatulong na kayo sa inyong mga ministro, sa inyong mga pastor. Wala akong problema dyan. Ituro sa inyo yan. At mga ministro, mga pastor, mga ansyan at iba pa, tulungan nyo yung mga membro na maghanap ng bersikulo na nagsasabi ang linggo ay araw na kapangilinan. Okay? Pagka makita niyan, tapos na tayo. Ipinatuturo ng Diyos dahil slave ba sila? Sinabi ba ng Diyos ipangilin yung araw ng linggo kasi slave kayo? Ipangilin yung araw ng Sabado kasi slave kayo? Ipangilin nyo ang araw ng linggo o Sabado o ang kautusan kasi slave kayo? Walang ganon. Walang linggong mabasa. Ito, Apokalipsis, Kapitulo 14, talatang 12. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Anong klaseng mga tao sila? Matyaga. Anong klaseng tao sila? Mga banal. Anong ginagawa nila? Sumusunod sa mga utos ng Diyos. Ano pa? May pananampalataya kay Jesus. May pananampalataya kay Jesus, sumusunod sa utos. Ngayon, nanampalataya raw kay Jesus, hindi sumusunod sa utos. Meron ding mga tao, sumusunod sa utos, hindi naman nanampalataya kay Jesus. Napakalaking problema ng mga taong ito. Paano masabi ng taong ito ay perfecto at kumplito, isa lang mata? Ang taong ito ay kumplito at perfecto tapos walang isang hita? Kapatid, ang Biblia nagsasabi, dalawang palatandaan, sumusunod ng mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Saan ka makakita ng tricycle, kapatid? Dalawang gulong lang. Saan makakita ng tricycle? Isang gulong lang. Kaya nga tinawag tricycle, tatlo. Paano makita ikay banal at totoo at ikay naglilingkod sa Diyos na totoo habang isa sa mga darian ay inyong nilabag tulad ng nilabag mong utos? Oo, ang mga protestante ngayon, ang mga evangelical, naniniwala na si Kristo ay Diyos, si Kristo ay nagkatuwang tao, si Kristo ang ating tagapagligtas. Pero pagdating sa kautosang sinusunod ni Kristo, ayaw nilang sundin. Ano ang kanila pong tulak? Ay para sa mga Hudyo lang yan. Bahala na kayo. Yan pa yung gusto. So tanong ko sa inyo, sila ba'y naging banal at naging matyaga kasi sila ay slaves? No. Walang ganon, kapatid. So doon sa katanungan ni Mr. Obidencio at kanyang sinasabi dito na taga Bacolod City,
hindi ba ninyo nabasa sa Bible na ang Sabat ay tanda ng pagkalipin? Sagot ko, wala akong nabasa ganon. Kung meron ka nabasa, bigyan mo ako ng bersikulo. Na ang Sabat, na ikapitong araw sa linggo, ay tanda ng pagkalipin. So ang tanong mo, hindi ba nyo nabasa? Wala kami nabasa. Wala akong nabasa personal. Kasi wala yun sa Bible. Na ang Sabat ay tanda ng pagkalipin. Clear? So kung may mabasa ka, basahan mo ako. Therefore, ba nag-conclude pa siya agad? Therefore, ang nangilin yan, ito ha, conclusion mo lang yan, wala sa Bible yan. Therefore, ang nangilin yan, o nangilin ng Sabat, at na mahinga sa araw na yan, ay isa ding alipin. Saan mabasa ang nangilin ng araw Sabat, alipin? Basahan mo ako ng bersikulo para magiging tama. Tayo ay pinalaya na ni Kristo, kaya wala na ang Sabat. Ano namang bersikulo sa Biblia mabasa na pinalaya ka ni Kristo, ang Sabat wala na? Anong bersikulo yan? Kagaling mo lang talaga magsalita. Wala naman sa Biblia. Okay? Walang Kristiyano na nangilin ng Sabat o kapahingaan. Pambira ka. Si Kristo nga mismo nangilin eh. Ang araw Sabat. Siya, ugali niya na nandun sa simbahan. Si Apostol Pablo, ang mga unang Kristiyano, ang mga apostoles, disipulo. Paano mo nasabing ang mga Kristiyano ay di nangilin ng Sabat? Nariyan sa Biblia. Binasa ko kanina. Ang dami nun eh. Nagbabasa naman sana kayo ng Bible. Sana alam niyo ito. Yan po. Tama kayo. Nagbabasa talaga ako ng Bible at walang mabasa sa Bible na tanda ng pagkaalipin o alipin ang nangingili ng araw ng Sabat. Walang ganyan. Okay? Tapos na ang Sabat ng mga Hudyo. Ito pa. Walang mabasa sa Biblia na ang Sabat ay Sabat ng mga Hudyo. Lalo tigit, wala sa Biblia na ang Sabat ay Sabat ng mga Seventh Day Adventist lamang. Tapos ng Sabat ng mga Hudyo, ay iba na ang panahong Kristiyano. Basahan mo ako na ang panahon ng Kristiyano, ang Sabat ay hindi na dapat ipangilin. Yung bersikulo sa Biblia, hindi yung turo lang ng ministro o ng tagapagturo. So I hope clear po sa inyo yan. Brother Ben Obidencio, ang hiling ko sa Panginoon, brother, na ang Diyos magpala sa inyo. Hindi kita iniinsulto, sinasaktan, pero gusto lang pukawin ko talaga ikaw. Pukawin yung kamalayan mo. Sapagkat ikay nakatahak sa mga maling kaisipan, maling turo, mali ang narinig mo, mali ang itinuturo sa iyo, lalo tigit mali ang isinishare mo. At ang maling yun, bakit ko nasabing mali, hindi kita natulan, nag-reflect dito sa iyong katanungan. Kasi ito mga sinasabi mo, purong wala sa Biblia. Ipinaliwanag ko naman sa iyo. Sana po'y naging maliwanag sa inyo. Mga kapatid ko at mga kaibigan, kapamilya at kapag-asa, malinaw po ba sa inyo ang salita ng Diyos? Number 1, ang inyong pong gawin, mag-message kayo sa akin. Purihin ang Diyos, Evangelist Dison, napakalinaw ng kanyang salita. Number 2, salamat Evangelist Dison at napakalinaw ang pagpapaliwanag, purihin ang Panginoon. Ikatlo, purihin ang Diyos sa kanyang salita na nagbibigay kaligtasan sa bawat isang sa kanyang nagsisampalataya. Kapatid, mag-message po kayo sa akin. Alright, gusto ko lang pong ipagbigay alam po sa inyo mga kapatid ang bagay pang ito. Meron pong mga nagpipray request minsan na hindi ko po na ipagpipray kasi minsan mga kapatid, nagre-replay lang po tayo. Okay? Nagpipremiere tayo, nagre-replay tayo. So, wag po kayong magsama ng loob na hindi po kayo na isama sa prayer. By the way, hindi man kayo nabanggit dito sa prayer, kapatid, pero isinasama ko talaga kayo sa akin pong prayer individual. Idinadalangin ko pa rin po kayo. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan at hindi po nasasagot, dito, sinasagot ko na lang po kayo personal sa cellphone, either tinitext o tinatawagan ko kayo. Okay? Kung meron po mga katanungan na magkapare-pareho lang naman, so hindi ko na rin po yun isinasama, kapatid, sapagkat magkapare-pareho lang naman, pakinggan po nyo ang kasagutan sa ibang mga katanungan. Yun naman rin po ang kasagutan para sa inyo. Siya nga po pala, meron din po akong hiling sa inyo. Kapatid, meron po tayong project na siya pong yung USB o flash drive. Huwag na po kayong kumunta kay Brother Miko Vizcala. Kumunta po kayo sa akin direkta o kaya kay Brother James Agom na siya pong ating technician na naka-assign po para po sa USB. Okay? I hope clear po sa inyo yan. Isa pa, doon po sa ating mga kapatid na nag-request po na, Pastor, gawaan po niya ako ng sermon. Pasensya na po kayo. Hindi ko po magagawa yan. Okay? Bakit po? Pagkahirap po talaga. Una, 3 hours akong nakaupo o 2 hours akong nakaupo, 3 hours, 4 hours minsan, depende ko anong haba, gumagawa ako ng PowerPoint. Pang umaga at pang gabi. Kalawa, meron po akong klase. Okay? Meron po akong klase. Ikatlo, nagkaklase ako. Ako may klase kasi nag-enroll ako. Ano po? Then, meron po akong klase kasi may mga estudyante rin po ako. Plus, siyempre may mga personal tayong ginagawa
Kasi hindi naman po pwede kapatid na hindi tayo magtrabaho. Maghanap buhay din po tayo, mayroon po tayong trabaho, so ito po ay ating gagampanan. In short, kung kayo po ay magre-request ng kung anong bagay na nangangailangan ng 30 minutos isang oras, minsan po napakahirap. Pero meron namang ibang akin pong pinagbibigyan din po naman. Bakit po? Sapagkat ito po, mahal ko mga kapatid, ay kaya naman po siguro sa mga ilang, alam ba, 5 minutes, tapos may gagawin ako, mayroon kong 5-10 minutes na gagawin ko naman yon. Pero hindi ko po matutugunan ang lahat. I hope clear po sa inyo yan mga kapatid. Okay? Again, kay Brother Ben Obidencio, choose you this day. Okay? Sino ang ating piliin? Ang tao o ang Diyos? Ang Diyos o ang tao? Ang katotohanan o ang tradisyon? Ang iyong sariling alam na wala sa Biblia o ang alam na nakatala sa Biblia? Tayo po kapatid ay dadako sa ating pong hardin ng pananalangin. Sige lang. Tayo po ay mananalangin. Dakilang Ama na nasa langit, salamat po sa inyong mayamang pag-ibig. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat na ikay nariyan o Diyos. Salamat na ikay patuloy na sa amin ay nagmamahal. Sa muli po kami ay lumalapit sa inyo, nakikiusap Ama sa inyong mayamang pag-ibig. Dalangin namin o Diyos na ang mga may karamdaman, hindi nyo namang dalawin sila. Pagpalain, ingatan, paglilingin, at sila dakilang Panginoon na inyo pong alin. Sino man ang mayroong suliranin dahil sa COVID-19, sakit, trangkaso, cancer, ulcer, o karamdaman anuman, Panginoon, na ito ay nagdadala sa kanila ng kahirapan. Dalawin sila o nawa o Diyos at pagdaling. Pagpalain po ninyo dakilang Panginoon ang amin pong mga district pastors, layman, corporate church, mga evangelists, missionary teachers, ang mga nangasiwa sa inyong pangasiwaan, Panginoon, ang aming mga leaders. Ingatan at pagpalain din po, Panginoon, ang hanap buhay ng mga kapatid, ng aming mga kaibigan, kapamilya, kapag-asa, kalakasan ng pangangatawan, kalusugan ng pangatawan, kaisipan at puso, dahil din po ang kanilang pananampalatay mararanasan. Pagpalain o dakilang Diyos, ang bawat tahanang sa inyo ay nakikinig, sa inyo ay nagtitiwala, sa inyo ay nilagat ang kanila pong totoong paglilingkod. Dalangin namin, Panginoon, inyo din pong dalawin, sino man ang mga nagbagabag, sino man ang may suliranin, sino man, Panginoon, ang umiiyak, nalulungkot, nalulumbay, parang nagtatago, nagugutom, pinipersecute. Tulungan sila, Ama, na maramdaman nilang may Diyos ng langit na sa kanila ay nagmamahal. Pagpalain po sa gabing ito ang bawat isang nakikinig at bayan ng Diyos. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ngayon at magpasa walang hanggan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, mahal kong kapatid at mga kaibigan, sa inyo pong pagsubaybay. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na pakikinig sa atin pong Jesus is Coming in Ministry. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, ipadala lang po ninyo, mga kapatid, ang inyo pong mga katanungan sa atin pong patuloy na programa na pinagpapala ninyo, pinagpapala ng ating dakilang Panginoon. Again, salamat po sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. Akin pong dinala, mga kapatid, at marami na po kayo ang dumala po doon
Maraming salamat din po naman sa mga nag-cross-post. Again, sa atin pong USB o flash drive, inyo pong i-contact mga kapatid, si Brother James Agong, o kaya ang inyo pong lingkod, Evangelist Dison. Salamat sa muli sa inyo pong pakikinig sa ating Jesus is Coming in Ministry. Ako po inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Diaz Dison Jr., nagsasabing, ang Diyos ng langit ang magpala sa inyo sa akin sa ating lahat. Hallelujah, Maranatha! Sa muli po nating pagsasama-sama. Ang Diyos ang magpala. Maraming salamat sa inyong lahat. Mahal kong mga kapatid. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Sa Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again program. Evangelist Cesar Diaz Dison Jr. King comes through the gate. Oh, the King is coming. The King is coming. I just heard the trumpet sounding.